Ako si DJ Heartline. Dito sa channel na to, hindi lang tayo basta beat ang pinakikinggan, kundi ang tibok ng puso ng bawat kwento. Dito, binibigyan tunog at boses ang inyong mga liyam tungkol sa pag-ibig, sa sakit, sa pag-asa, at sa mga alaala na ayaw nating kalimutan. Kung handa kang makinig at madama, welcome sa mundo ng DJ Heartline, kung saan bawat kwento may sariling ritmo. Ang kwento natin ngayong araw ay pinamagatan sa araw ng kasal. Isang kwento ng pag-ibig na hindi tinuloy. Sa araw ng kasal, isang kwento ng pag-ibig na hindi tinuloy. 2 oras bago ang seremonya, si Mira nakaupo sa harap ng salamin, suot ang puting bestida na pinangarap niya noon pa. Kumpleto ang make-up, maayos ang buhok, pero ang puso hindi sigurado. Sa paligid niya, abala ang lahat. May tumatawa, may umiiyak sa tuwa, pero siya tahimik lang. Tila may bumubulong sa kanya na may mali. Si Jules, ang groom, ay matagal na niyang kilala. 7 taon silang magkasintahan. Mabait, responsable. Wala kang masasabi. Lahat ng tao sinasabi, perfect match kayo. Pero bakit parang may kulang? Sa huling buwan bago ang kasal, hindi na siya masaya. Hindi dahil may ibang tao, walang third party, walang gulo. Pero sa tuwing iniisip niya ang habang buhay, tila may bahagi sa kanya na sumisigaw ng hindi pa ito tama. Naglakad siya papunta sa hallway ng hotel, bitbit ang takong at kinatok ang pintuan ng bridal suite ng kanyang matalik na kaibigan. Ayoko na. Yun lang ang nasabi niya sabay luha. Tumayo si Mira sa harap ng altar, hindi para magpakasal, kundi para humingi ng tawad. Humarap siya sa mga bisita, sa pamilya, at higit sa lahat kay Jules. Pasensya na, pero hindi ko kayang ituloy ito kung hindi ako buo. Mahal kita, pero hindi ko kayang itaya ang buong buhay natin sa isang kasinungalingan na ako lang ang nakakaalam. Walang sigawan, walang eksena, walang drama gaya ng nasa pelikula. Si Jules ay nakatingin lang sa kanya, tahimik, at sa huli, tumango. Masakit, pero salamat sa katapatan, sabi niya. 1 taon nang lumipas, si Mira ay naglalakbay mag-isa. Sa isang cafe sa Bali, habang nagsusulat sa journal, may tumabi sa kanyang lalaki. Umiti ito at nagtanong, pwedeng makishare ng table? Hindi pa siya handa magmahal muli, pero handa na siyang mahalin ng sarili. Ang aral sa kwento ng kasal na hindi tinuloy ay depende sa konteksto ng kwento. Pero sa pangkalahatan, madalas itong nagtuturo ng mga bagay tulad ng una, mas mabuting itigil kaysa ipilit. Mas mainam na hindi ituloy ang kasal kung may malaling na dahilan, kaysa magpatuloy sa isang relasyon na hindi na tama at magdulot ng mas malaking problema sa hinaharap. Pangalawa, mahalaga ang katotohanan at pagiging tapat. Masakit man, mas mabuting maging tapat sa sarili at sa partner kaysa itago ang totoo. Pangatlo, ang pag-aasawa ay hindi basta-basta. Isa itong seryosong commitment, kaya dapat pinag-iisipan ng mabuti at hindi lang dahil sa pressure o obligasyon. Pang-apat, mas okay na masaktan na yon kaysa habang buhay. Mas madaling maghilom ng sugat bago pa magsimula ang buhay mag-asawa kaysa habang kasal na. At ang huli ay pagmamahal sa sarili. Kung ang sitwasyon ay hindi na maganda, mahalagang piliin ang kapakanan at kaligayahan mo rin. Diyan nagtatapos ang ating kwentuhan, mga ka-Heartline. Maraming salamat sa pakikinig.
pakikinig at sa pagsama sa akin ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang vibes natin, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang kwentuhan at musika mula kay DJ Hardline. Hanggang sa muli, keep the love alive and the music playing. This is DJ Hardline signing off. Peace and love, mga Hardline.